Magandang araw po. Ako nga pala si Delia. Masugid po ninyong tagapakinig. Magmula noong madiskubre ko yung channel ninyo. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa panganay naming anak ng aking asawa na tawagin po nating Omeng. Siya nga pala, nakatira kami rito sa Bicol, pero hindi ko na lamang babanggitin yung eksaktong lugar para na rin maitago yung aming pagkakakilanlan. Noong mga panahong yon, masyado pang liblib yung aming baryo. Walang maayos na kalsada at wala man lang kahit na anong ilaw sa mga daanan. Palibhasa kasi, hindi pa naaabot ng elektrisidad ang aming nayon. Sa aking pagkakatanda, 2 taon na kaming nagsasama ni Omeng noon. At gano'n na lamang yung aming tuwa noong mapagtanto namin na nagdadalang tao na nga ako. Dahil liblib nga yung aming baryo at paniwalang paniwala kami sa mga kwentong aswang, naglagay ng mga pangontra yung aking asawa sa paligid ng aming bakuran. Ang sabi pa nito, hindi raw makakapasok yung aswang at walang mangyayaring masama sa aming magiging anak at pati na rin sa akin. Naging tama naman po ito noon. Kahit kasi nagdadalang tao nga ako noon at wala naman kaming ibang kapitbahay. Kahit minsan ay hindi ako nakaramdam ng kakaiba sa aking tiyan. At hindi rin ako dinadalaw ng aswang sa aming bahay. Dahil doon, naniwala nga ako na mabisa nga yung mga pangontra na inilagay na aking asawa sa aming bakuran. Dahil malayo nga kami sa bayan, kumadrona yung aming ipinatawag noong manganganak na nga ako. Mabuti na nga lang at naroroon sa bahay yung nakababatang kapatid ni Omeng. Kaya't siya nga yung aming inutusan. Mabilis namang umalis yung kapatid ng asawa ko upang sunduin ang kumadrona sa kanyang bahay. Napapikit na nga ako noon dahil sa sobrang kirot ng aking tiyan at animoy manganganak na ako nang wala sa oras. Sinabihan na lamang ako ng aking asawa na kalmahan ko lamang daw dahil ipinatawag na nga namin yung kumadrona. Habang nasa ganong sitwasyon kami, ay pansin kong parang naninigas yung aking tiyan. Animoy may hangin na paikot-ikot sa loob. Sinabi ko yon sa aking asawa. At sabi naman ito, ay titignan niya ang labas ng aming bahay dahil baka may nakapuslit na aswang. Napatango na lamang ako noon at naiwan ako roon na mag-isa. Habang wala si Omeng, nagdasal nga ako ng taimtim. Iniisip ko noon na baka nasa peligro nga yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Dahil nga sa mga nangyayari. Lumipas pa yung ilan pang minuto at narinig kong sigaw ng sigaw yung aking asawa. Napasigaw na rin ako noon para tanungin ito kung ano nga bang nangyayari. Hindi naman po ito sumagot, kaya nakinig na lamang ako sa kung ano mang sinisigaw nito. Habang patagal ng patagal ay pakiramdam ko, meron siyang kinakalaban. Nagbabanta po kasi ito at panay po yung kanyang pagmumura. Halos 5 minuto rin siyang nasa labas at noong bumalik na nga ito sa loob, ay agaran ko nga siyang tinanong kung ano nga bang nangyari. At sinabi niya sa akin na may 2 aso raw na umaaligid sa may labas ng aming bakuran. Dagdag pa nga po niya ay hindi raw normal yung mga yon. Dahil wala raw yung mga buntot. Sinigawan niya pa nga po yun upang itaboy. At sa kabutihang palad ay umalis naman daw po yung 2 aso. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan noon nang dumating na nga yung nakababatang kapatid ni Omeng kasama yung kumadrona. Dahil hindi ko na nga kinakaya yung sakit na aking nararamdaman at pumutok na rin yung aking panubigan. Napagpasyahan nga ni na Omeng at ng kanyang kapatid na iwan na kami ng kumadrona doon sa kwarto. Noong kami na lamang ng kumadrona yung naroroon, pinapwesto niya ako at may kung ano-ano itong inihanda. Noong lumaon,
Sinabihan niya akong umiri dahil malapit na raw na lumabas yung sanggol. Ginawa ko na lang yung kanyang sinabi. At habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko yung sobrang sakit. Kahit na malakas nga yung aking pagsigaw ng mga panahong yon, may isang ingay akong naririnig sa may labas na animoy nanunuot talaga sa aking pandinig. Hindi ko alam kung anong ibon yung gumagawa ng naturang ingay. Pero habang naririnig ko ang kanyang paghuni, ay tila lalo kong nahihirapan. Nangangamba na ako noon dahil sinabi sa akin ng kumadrona na kinakailangang makalabas kaagad ng bata nang sa gayon ay walang mangyaring masama. At dahil doon ay sinabi ko nga sa kanya na may naririnig akong paghuni sa may labas ng aming bakuran. Sinabi naman ito na hayaan na lamang daw yon dahil kung intindihin pa raw namin kung ano man yung nasa labas ay maaantala lamang yung aking panganganak. Nung tumagal pa, dahil hirap pa rin po ako noon, sinabihan ng kumadrona sina Omeng na lumabas at tignan ang paligid dahil baka meron umanong aswang. Agad namang ginawa yun ng aking asawa at ng kanyang kapatid. Lumabas nga po sila at naglibot sa paligid upang siguraduhin na walang kung anong aswang na naroroon. Makalipas yung ilan pang sandali, napatitig lamang sa akin yung kumadrona at agarang napawi ka. Kaya pala hirap kang manganak. Sambit pa po nito. May sinagawan din kasi yung aking asawa at merong itinaboy. Narinig ko pa na nagbanta yung kapatid nito sa kung anumang naroroon na kanilang nakikita. Sinabi sa akin ng kumadrona na meron umanong aswang na umaaligid, kaya nahihirapan akong manganak. Pagkabalik nga nila sa loob ng aming bahay, ay sinabi nilang may aso pa rin daw na nasa labas ng aming bakuran at animoy nagbabantay raw talaga sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng sa kumadrona ang patungkol sa 2 aso na kanyang itinaboy. Napamura naman noon yung kumadrona at sinabing malamang ay aswang daw yung mga yon at nababanguhan sila sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Dahil wala nang ang aswang noon, sa kabutihang palad ay nailuwal ko sa mundong ibabaw yung aming anak ng maayos, ng ligtas. Laking pasalamat namin noon sa kumadrona dahil sa tulong nito. Hindi na muna umuwi noon yung kumadrona at tinuruan kami kung anong dapat naming gawin sa sanggol na aking ipinanganak. Nagbigay rin po ito ng payo sa amin patungkol sa kung anumang aming gagawin kapag meron ulit na aswang sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng na may mga pangontra namang nakalibing sa aming bakuran, kaya hindi makapasok yung mga aswang. Tumango naman po noon yung kumadrona at sinabi na kailangan din naming maglagay ng kalmen sa aming anak upang hindi ito paginteresan. Malapit nang mag-3 ng umaga noong makauwi yung kumadrona, kaya hindi na nga natulog sina Omeng at ang kanyang kapatid. Ako naman at yung aking anak sa loob ng silid ay hinahayaan nilang makapagpahinga. Nagbantay na lamang sila sa paligid. Kinaumagahan, sa kasamaang palad ay wala kaming pera noon, kaya hindi nakapunta si Omeng sa palengke upang sana ay bumili ng kalmen. Hanggang lumaon, nakalimutan na nga namin yung nasabing bagay, na madalas nga ay binibenta ng mga katutubo doon sa may palengke. Nasa 3 buwan na po noon yung aming anak nang magsimula yung kakatwang bagay naming naranasan. Tuwing sasapit yung mga 6 ng gabi, nagiging panay po yung pag-iyak ng aming sanggol. Pinapadede ko naman po ito, pero patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Madalas ko ring pahira ng langis ang kanyang tiyan sa pag-aakala na baka masakit lamang ito. Subalit kahit na anong gawin namin ay hindi pa rin po ito tumitigil sa kanyang pag-iyak. Isang araw nga noon, kinumbida si Omeng ng kanyang kabarkada dahil kaarawan nito. Kaya tumungo roon yung aking asawa
Nahihiya naman siyang wag paunlakan ng imbitasyon. Dahil nga talagang matalik na rin yung kaibigan. Naging panay noon yung pagsilip ko sa bintana dahil inaabangan ko nga yung kanyang pag-uwi. Malapit na rin po noong mag-alas 6, kaya ganoon na lamang yung aking pangamba. Naisip ko kasi na pagpatak ng ganong oras ay iyak na naman ng iyak yung aming anak. At mahihirapan akong ito ay patahanin. Dumating na nga rin po yung alas 6 at nagsimula nang maglikot yung aming anak. Kasabay po nito ay ang kanyang pag-iyak na animoy wala ng bukas. Mabilis ko nga po itong kinarga at lumapit ako sa bintana para abangan si Omeng. Habang nasa tapat ng bintana, may napansin akong gumagalaw sa may labas ng aming bakuran. Hindi ko na sana pagtutuunan pa yun ng pansin, pero nakita kong parang may dalawang bagay na nagbabaga roon. Napaisip ako kung sino nga ba yung mapangahas na nagtapon ng sigarilyo roon. Gayong alam naman nila na posibleng magkaroon ng sunog. Yun talaga yung una kong hinala. Ngunit nang makita kong gumagalaw po yung dalawang mapupulang bagay na iyon, doon na nga ako kinabahan. Nakaamoy na rin ako ng sobrang baho. Parang bulok na isda na ilang araw nang hindi man lang naitapon. Sinipat ko ng maigi kung ano yung aking nakikita. Hanggang sa mapansin ko na parang maihubog ng kung anong hayop sa may labas ng aming bakuran. Nagsimula na nga akong magdasal noon na sana ay makauwi na si Omeng. Dulot ng aking takot, sinara ko nga yung bintana at kinuha yung nakasabit na itak sa may dingding. Dahil malakas yung aking kutob, naaswang yung nilalang na iyon at nagmamatsyag sa aming bahay. Siya nga pala, hanggang sa mga oras na iyon, iyak pa rin ang iyak yung aming anak habang ito ay naglilikot. Iniisip ko noon na parang may mali na talaga dahil halos mahigit 1 linggo na at dire-diretso lamang sa pag-iyak yung aming anak tuwing ganong oras. Tumitigil lang po ito kapag parang pagod na pagod na. Iniisip ko pang dalhin ito sa doktor sa bayan. Pero wala kaming sapat na pera upang ipagamot ito. Gawa po nun ay pumasok na lamang sa aking isipan na dali na lamang namin sa isang albularyo yung sanggol at nang mapatignan. Dumaan pa nga yung mahigit 30 minuto at nakarinig na rin ako ng malakas na pagsigaw sa may labas ng aming bakuran. Alam kong boses po yun ni Omeng, kaya muli akong lumapit sa bintana upang buksan yon. At nakita ko nga po siyang hawak-hawak yung kanyang itak at may kung sinong kinakaharap na kalaban. Patuloy siya sa pagsigaw at pati na rin pagmumura. Naisipan kong bumaba na rin upang lapitan ito. Karga ko pa nga po noon yung aming anak na sinuotan ko lang ng sombrero. Dahil talagang nag-aalala po ako noon at natataranta na rin na hindi ko alam yung gagawin. Pagkalapit ko nga sa kanya ay sinabi niya na hindi na sana ako bumaba at dinala ang anak namin sa labas. Dagdag pa nito ay meron umanong aswang at yun daw yung kanyang tinataboy. Noong mga panahong yun ay sinabi ko sa aking asawa kung ano man yung nasa isipan ko. At napatango na lang din po ito sa akin at sumang-ayon sa aking napagpasyahan. Kahit gabi na noon ay nagpasya kaming dalhin sa isang albularyo yung aming anak upang mapatignan. Taga-kabilang baryo lang din po kasi yung kilalang albularyo, kaya kahit papano ay nakarating kami kaagad doon. Nang pinatignan na nga namin sa albularyo yung aming anak, ay doon namin nalaman ng isang bagay na muntikan ng ikalugmok ng aming buhay. Ang sabi po kasi ng albularyo, dahil hindi nakuha ng aswang yung sanggol nung ipinagbubuntis ko pa lamang yon, mukhang sinubaybayan daw niya ito sa bawat gabing dumadaan. Mabuti na nga lang daw at nadala namin kaagad sa kanya ang aming anak. Dahil kung naantala lamang daw kami ng mga 2 pang araw, magugulat na lamang daw kami na mangingitim na yung sanggol at tuluyan ng mawawala ng buhay.
Agad nga akong nagtanong kung paano nga ba niya nasabi yon. Kaya ipinakita po niya sa amin ang imahe raw ng nasa tinunaw na kandila. Ang sabi po nito ay inuunti-unti raw ng aswang yung atay ng aming anak. At talagang nagtatagumpay daw siya doon pero mapipigilan na rin daw yon dahil nadala nga raw sa kanya yung sanggol. Binigyan kami ng gamot ng albularyo at meron din itong ibinigay na parang ugat ng halaman na pwede raw naming gamitin upang ipausok sa paligid at pati na rin sa aming anak. Sa kaparaanan daw na iyon ay hindi na babalik pa yung aswang at unti-unti na ring maghihilom yung sugat sa atay ng sanggol. Nagpasalamat naman kami noon sa albularyo dahil nagawang agapan yung aming anak. Hindi na rin kami pumunta pa sa doktor upang patignan yung bata dahil tumahan na rin po ito at hindi na kagaya ng dati. Hindi na rin po ito umiiyak sa gabi. Magmula nang dinala namin siya sa albularyo. Na mukhang mabisa nga yung panggagamot na ginawa sa kanya ng albularyo. Wala na rin po kaming napapansing paghuni noon sa paligid tuwing nagpapausok po kami. Lalo na nga sa may labas ng bakuran. Marahil sa ginawa ng albularyo ay tuluyan na ring naitabo yung aswang na nagkakainteres sa aming anak. Lalo at nalaman na rin malamang nito na nagpunta kami sa albularyo. Sa ngayon ay malaki na rin po yung anak namin at nag-aaral na sa mataas na paaralan. Sa tuwing ikwenekwento po namin sa kanya yung mga nangyari noong maliit pa lamang ito, ay halos hindi po ito makapaniwala. Siguro nga ay merong epekto rin yung panggagamot ng albularyo sa kanya nang maliit pa siya. At hanggang sa lumaki ito, ay hindi na nga siya muling nagkasakit. Subalit kahit na ganoon, palagi namin siyang pinag-iingat. Alam kasi namin na kahit nasa modernong panahon na tayo, ay hindi pa rin nawawala yung mga aswang sa paligid. At baka muli nga siyang makursunadahan. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. At maraming salamat po.